Kung ano ba papakasal ka, sa akin mag-ana, pare Ramil, father. Ganon? Hello! Mister. Ano ba? Naalala niyo ba ako? Ako to, si Ramil. Ba, talaga na sa akin pa talaga ng pakasal, ha? Lol. Hindi, totoo yun. Papakin na lang ako. Marami namang babae, bakit naman? Alam mo ba, kung kunyari hindi tayo, marami ring darating na babae na malay mo, kaedad mo, hindi kagaya ng edad ko, namamahalin mo. Ayun. Isang una lang yan. Kapag nagtagal, iiwan din naman. Di pa, wala din naman. Hindi naman lahat ng ganon. Kasi alam mo ba, Ay, meron talaga tayong kapalaran pagkabuhay natin dito sa mundo. Meron ng lalaki, meron ng babae na kalaan para sa atin si Lord. oo. Kahit hindi ka kasal, hindi ko iiwanin yan. At depende sa babae kung iiwanan. Ano ko magagawa ngayon? Walang may kisip, pampangkasal. Magastos ang magpakasal. Hindi. Kaya nga, mag-iipon pa nga eh. Palagay mo magkano ang gastos pag magpapakasal? Ano yung nai-imagine mong gastos? Magkano baboy? Yung ala si baboy, mahal ka na. Ay, ilang baboy ang gusto mo? Oh. Malay ko. Depende sa bisita nyo. Diba? Ay, kaya nga. Kung kalabaw ang gusto ng babae, 20 yung baboy. Asa kukuha ng pabahay nyon? Tapos sa kanya. Kaya, di pa kasi sa pira. Alam mo ba na pagka nagpakasal, sagot ng lalaki lahat? Ay, kaya nga. Ay, talaga yan. Dati, ang inaano ko lang, dadating tayo sa kasal na yan. Nag-iipon-ipon lang ako. Ilan na yung isip ko eh. Alam mo ba na Kung hindi ko maghintay, di mo maghintay siya upang alas siya. malaki ang gasto sa pagkapapakasal. Pang negosyo mo na lang, nakapagawa ka na ng bahay, nakabili ka na ng lote, nakabili ka na ng house and lot. Sana all. Ano ko pang bahay niyan. Kung babae, wala din naman. Ang yaman. Madali mamatay. Ano yung yaman? Nagusto mo tanong ko, ano yung yaman mo? Ano yung yaman mo? Hindi ako mayaman. Isang kahit Hindi, isang pagkano ako. Hindi, ano yung yaman mo? At tinatanong mo ba ako kung sakaling mayaman ako, milyonarya ako, dami kong pera? Isa lang, madali, simple lang. Pagka mayaman ako, pupunta ako ng Masbate, tutulong ako sa pinakamahirap na pamilya doon. Itutulong ko sa mahirap. Hindi. Pupunta ako sa lugar nyo. Nakakatulong lang. Kunyari ikaw ang napangasawa ko, pupunta ako doon sa Mindanao, tutulong ako sa mga tao doon, maghahanap ako ng pwede kong tulungan. Ganun ang gagawin ko sa pera ko. Dahil ang pera, hindi madadala yan sa langit. Ayun na nga eh. Hindi syempre itutulong ko. Pero syempre bago ako tumulong, papagawa ako ng bahay na gusto ko, aking dream house. Hindi mo alam anong kailangan mawawala eh. Tapos magpapagawa ko ng kailangan merong kwarto para sa parents ng asawa ko, sa parents ko. Kunyari may mga kaibigan kami bibisita, merong room na malaki para doon, sama-samang matutulog. Kung ilan ang gusto mo maging anak, di ba? Ipapagawa ko yun. Tapos, kailangan merong kunyari may mga bisita, hindi sa labas, hindi sa labas ng bahay. Mayaman ako, di ba?
O yun ang gagawin ko doon. Oo nga, ano na ako, mayaman Tutulong ko ka. sa mahihirap. Ando lang ako sa mayaman ka. Mayaman ka. Oo. Bigla ka na wala. Ano gagawin mo sa yaman mo? Kaya nga, yun nga ang sinasabi ko, kaya itutulong ko sa mahihirap dahil hindi ko yan madadala sa langit kung sakaling kunin ako ni Lord. Kaya kailangan na itulong. Ayun nga. Paano nga? Paano nga yun? Bigla ka na wala nga. Bigla ako nawala. O di Oo, syempre bigla nawala. mapupunta yun sa family ko, sa asawa ko. Kinasal, di ba? Pagka kinasal, conjugal property ang tawag doon. Lahat ng akin ay mapupunta sa aking asawa. O di makakapag-asawa ka ng bata. Dapat sagot mo sa abogado. May abogado ka. Papipirmahin ko yung asawa ko na kung mamatay ako, wala siyang karapatan. Abogado kailangan dyan. Kung bigla ka na wala, usapin yung abogado mo. Hindi ganun yun. Pagka ikinasal ka, halimbawa kunyari, nagpakasal kayo, yung pag-aari ng babae, o kunyari mayaman yung lalaki, pag-aari ng lalaki ay pag-aari na rin ng babae. Kasi conjugal property ang tawag doon. Ikinasal sila eh. So ibig sabihin iisa na lang sila. Kunyari naman mayaman yung babae, nahirap yung lalaki, namatay yung babae, o di mapupunta sa lalaki kung kasal sila. Ganon, wala kang anak. Ganon. Kung may anak, pag namatay yung asawa, mapupunta sa mga anak. Kung walang anak, mapupunta sa lalaki. Pag namatay naman yung lalaki, mapupunta doon. Doon niya kailangan ng abogado kung sino ang gusto niyang iwanan ng kanyang kayamanan. Kunyari sa nanay, sa tatay, sa mga kapatid. Kunyari, yung aking bahay dito sa ganito, ibibigay ko to sa nanay at tatay ko. Yung bahay ko sa ganito, ibibigay ko kay ganitong kapatid ko. Yung aking bahay na isa, dito sa aking isang kapatid. O ganyan. Yung aking business, ibibigay ko sa kaibigan ko. O yung abogado ang magbabasa nun. Lahat ng iniwanan ng kayamanan, ipapatawag yun. Kaya kadalasan yung iba, kunyari parents, hindi natatanggap na kunyari yung pati kaibigan pinamanahan, 'di ba? Nag-aaway-away sila dahil sa mana, pero walang magagawa dahil naibilin 'yon bago namatay. Ganon 'yon. Pero kung merong asawa, mapupunta 'yun sa asawa. Maliban na lang kung bago namatay yung asawa niyang babae or lalaki na meron siyang binigyan, may binigyan siya ng deed of donation. Kunyari, yung lote ko sa ganito, binibigay ko kay ganito. Meron siyang kasulatan na, ano ang tawag doon? Deed of donation. Walang magagawa yung asawa niyang lalaki doon. Kasi sasabihin niya sa abogado. Ganon yun. Kala ko bibigyan mo ako. Malay mo nga kung ikaw ang asawa ko, di ba? Di sa'yo mapunta. Pinag-uusapan ka, asawa nga. Kahit na hindi asawa, naalala mo ako, babigyan mo naman ako, kahit konti lang. Siyempre naman, bakit ba pa tayo nag-uusapan natin? Kung kunyari hindi ikaw ang nakatuluyan ko, tapos yumaman akong mayaman na mayaman, siyempre lahat ng mga close sa akin bibigyan ko, kahit si Nardito, si Limar, sabihin ko yung business ko na ganito, ibibigay ko kay Limar. Yung ganito kong business, ibibigay ko sa kanilang dalawa. Kaya magkasundo naman kayo. Pwede yon. Depende. Ganon? Ano kaya yun? Kasi mabait naman kayo sa akin. Ganon. Kung mayaman na mayaman ako, hindi ako mayaman eh. Bakit ba pinag-uusapan natin yan? Aba, mali mo lang. Sipagin mo kasi mag-live. Hindi po kung patutulog ka lang dyan. Minsan, babalag ka din. Palabas-labas ka din. Bibigyan ko lahat ng kapos ko pagka yumaman ako. Yung ganito ko, pero bibigay ko kay Limar. Yung isa, bibigay ko kay Nardito. Bibigay ko kay Cecilia Bruena. Kay Veslins. O diba, yung mga close ko. Kay My Love. Yung best friend ko. Sa parents ko, sa kapatid ko. Buhay pa kami. Pagka sobrang yaman ko, diba?
Siya lang iniilag sa'yo, siya lang iniilag sa'yo. Kaya may bibigyan mo ako. Tapos, sabihin ko yung aking, yung aking bahay na ganito, ibibigay ko kay Radyo. Kuhanan siya ng tiga-alaga. Kailangan hindi siya maghirap. O, diba? May tiga-alaga siya. Hanggang siya ay gusto pang mabuhay. Hindi. Kung alam ba ako bibigyan mo ako, isa lang hinihingi ko sa iyo, isa lang. Ano? Ha? Lote. Sasakyan, sasakyan. Lupa. Sasakyan. Akala ko ba lupa ang gusto mo dati? Sasakyan. Meron na sana ako sa paso eh. Ay, meron. Wala problema. Wag! Baka mabangga ka, hindi kita bibigyan sa sasakyan. Baka mamaya malasing ka, Bakit? ang babae mo lang yon. Gaharutan kayo habang nagdadrive, nabangga kayo. Tigok, si Limar. Ay, hindi. Anong klase naman? Anong klase ang tanong mo niya? Anong klase ang sagot mo niyan? Ano ko po? Sabi ka naman sa akin, ano ka? Siyempre. Huwag na lang, huwag na nga lang. Di ba? Huwag na lang, kung ayaw mo nang bigyan ako ganun, huwag na lang. Ay, naka. Baka binigyan lang kita ng ikakapahamak mo. Naman, daw, ganun. Kaya nga nagsasabi sa iyo, sasakyan niya eh. Ano ka ba? Hanap buhay ka ba? Hanap buhay ka ba? Ipagdasal mong yumaman ako. Ibibigyan kita ng sasakyan. Manalo ako sa loto. Hanap buhay ka ba? Hanap buhay ka ba? Oo. Hindi. Ano gusto mo sasakyan? Ba? Hindi yung sinasabi mo, naman, kulok klase ka naman. Anong gusto mo sasakyan? Bibigay ko sa'yo. Basta hanap buhay ko. Taxi. Taxi? Simido ako? Taxi pa talaga? Ay, hanap buhay, di ba? Sabi mo sasakyan na pang hanap buhay? Pang grab? Oo. Di yun. Oo. L300, para madaming laman. Kunyari, merong lipat bahay. Kapitbahay mo lilipat, ikaw na ang kukunin. Mas maganda yung jeep. Marami sasakay. Pwede rin jeep. Mas mura siguro yun. Sikanan. Hindi, sandaan ang pamasahe. Sandaan na. Bakit ba hindi na uso ang jeep ngayon? L300, yung mga, kunyari, ng mga naglilipat. Yung mga nag-i-special ng yan ang mga usong ngayon. Bagay. Yung jeep, araw-araw ka pa mamamasada, pagod yan. Joke lang yun. Pagod pa yun. Pero kung gusto mo talaga ng jeep, bakit hindi? Joke lang. Pero kung ako sa'yo, joke lang. taxi ka na lang. Pagka meron kang chicks, andun sa tabi mo. Tapos may pasahero kayo sa likod. Tuloy-tuloy, kahit na nang bababae ka, nang chichicks ka, tuloy-tuloy lang yung hanap buhay. Hindi ka rin wise, ano? Grabe ka naman. Ganun talaga, iniisip mo talaga yung ganun na. Kahit may asawa na ako, gagawin ko ang ginagawa mo. Ano ko ah? Grabe ka sa akin na. Gusto mo pag-iwalay kami ng asawa ko ha? At maghanap ng extra pa? Talaga naman. Pahama ka pa talaga, no? Anong klase? Anong klase ang tanong mo yan? Anong klase sagot mo sa akin ganyan, no? Ano ba? Inaano ko lang sa'yo yung mga posibleng mangyari. Kasi kung jeep, naman. diba? Maghapon ka na nga pero pagka taxi or mga diba? Okay lang sa'yo. Aircon Okay pa lang sa'yo. yun. Aircon pa yun. Okay lang sa'yo. Okay lang sa'yo. Kung alam ba, ikaw ang asawa ko. Ay, bakit? Ay, syempre, di ako ang kasama mo dun sa taxi. Kahit nahihilo ako, bakit ba? Ati mo? Papuwa ako? Anong klaseng sagot mo sa akin ganyan, ano? Kunyari, ako ang naging asawa mo, bakit hindi ako sasama? Di kasama ako. Bakit? Bakit kasama ka pa? Tutukan mo pa ako, hindi maganda ah. Saba ka naman. O di kasama ako, baka nga mayroong sumakay na chicks. Baka kung saan ka nagpunta, hindi ka naman namasada eh. Pwede naman ako matulog doon dahil aircon. Bahala ka dyan.
Tulog ako habang nagla-live. Hindi kaya magla-live ako. Alam mo. Kakagawa pa ako ng Panira ka na content. talaga sa akin. May dinaanan na lugar. Ay, tigil mo dyan. Mag-content ka muna ako dyan, oh. Sana ako, nakasama lagi. Ganun talaga. Pagka nagkaroon tayo ng anak, kasama din yun. Di ba, aircon yun? Malamig yun. Oh. Ando na yung mga gatas niya. Dito sa harap ko. Ay, bakit naman? Wala bang ikang bahay? Ha? Wala bang ikang bahay? Hindi mo sa bahay ka na lang. Hindi ah. Bakit? Kasama pa rin? Kasama pa talaga sa akin? Pati katulog natin. Nag-aalaga ng bata kasama. Kaya ko tulog-tulog lang eh. At patay tayo na rin. Paano buhay niya kung kasama kayo pala? Bakit? Ano iba? Ano pa daw sa tulong ko? Kung pagsasama pang katulong? Siyempre, ang bibilhin ko sa sasakyan ng pamamasadahan, may CR na doon. Merong higaan. Ay, nangangarap. Nangangarap. Ayos na ako, Panginoon. Ano yung mama na rin? Kausap ko. Oh, Panginoon. Merong di ba nakikita mo yon yung sasakyan, merong CR, merong kwarto. Oh, merong sala sa Mayaman. Ay, bilyon yun, bilyon. Ay, Hindi pa ka ng bilyon na kayo. Eh, mayaman nga tayo, di ba? Ipamibigay nga. Oo, kaya nga. Nahanap ka nga ng pagbibigyan Mayaman na tayo. Bakit ba titipirin mo yung sarili mo? Tapos mamamasyal ka kung saan saang lugar ka pupunta. Uwi ka ng Mindoro, di ba? Hindi mo problema yung CR. Yung kasi ang problema eh. Patay. Pindoro pa talaga? Pindoro pa talaga? Yan ang Masbate, oh. Kahit saan mo gusto magpunta, ng mga magagandang lugar. Kaya magko-content eh. Sa Africa? Pwede din. American. Dahil sa buong bansa, punta natin. Pero maganda, pag may tutulong mo sa mga mahihirap para hindi ka nila makakalimutan. Yung talagang nangangailangan ng tulong. Mamimigay ka ng bigas, mga pagkain. Hindi pera yung ibibigay mo, kailangan bigas. Mga importante nilang kailangan. Ganyan dapat ang sagot mo. Hindi po kung sasakyan, mayayaman. Hindi pa sasakyan. Mamimili tayo, pagka yumaman tayo, mamimili tayo ng mga pamilyang hirap. Mamimigay tayo ng bigas, mga dilata, mga pagkain nila. Hindi pera, pagkain. Mayaman o mahirap, bibigyan natin. Mga school supply, kung merong mga anak, ganon. Mahirap, bibigyan natin. Ay hindi, mayaman na nga yun eh. Dapat yung yung mahihirap lang na nangangailangan. Yung mayaman, edi yung pera nila, hindi na nila ibibili ng pangangailangan nila, ipang bibisyo na lang yon. Kailangan yung talagang nangangailangan yung bibigyan mo para talagang mapakinabangan nila. Yung mayaman, baka hindi pa magpa-thank you eh. Kaya nilang bumili. Ano kaya tumakbo ka ng presidente? Ay, hindi na natin kailangan tumakbo ng presidente. Delikado yung politics. Tutulong lang tayo, hindi tayo sasali sa mga politics. Pwede ka namang tumulong kahit wala ka sa politika, di ba? Ang ganda ng usapan lang para matutupad yun eh. Kasi, pagka tumulong ka tapos may bala ka palang tumakbo, baka mag-iisip pa yung tutulungan. Naku, tumutulong lang yan kasi ganito, ganon pala. Kailangan talaga tulong lang. Tama. Ganon yun. Sinipag-tuloy ako. Maganda sa feeling. Nakakatulong ka ng tao. Siyempre, unahin natin yung Mindoro, Masbate, yung mga tutulungan natin yung ating, kung saan tayo, yung probinsya natin, bago tayo lumipat sa iba. Hindi, maganda nakakatulong ng tao. Nakakatulong ka. Ang sarap kasi feeling. Kahit na ganun tao. Diba, nakakatulong naman tayo, diba? O guardians tayo. Hindi,
Hindi. Kahit na inaaway tayo, sige na, makakatulong tayo. Kahit na binubuli ka, Siyempre, wala pagka kunyari yumaman ka na ganun, unahin natin yung mga kaibigan natin tulungan. Mas maganda kung halimbawa, patayo ka ng ospital. Pwede din. Baka libre ang Libre lahat, gamot. libre lang yung gamot. Pang nangarap pa. Sana matubad. Alay.